Kaito being undefeated all throughout the season. In the Vexana, but look at the mid lane. Ishkael and Xnova. Alam nila parehas na kailangan nilang mag-level 4 because this is the turtle. Pero si Palos ang may hawak agad-agad. Papasok ba ng RRQ Kaito at ko-contest? Pero si Palos pa rin ang makaka-ready. The Tonus welcome. Gagamitin para kainin si Denjiro. Tuloy-tuloy with a thunderclap from the Wild One. Palos ay mawawala pero may kapalit naman. It's Denjiro falling down. The ultimate fighter is down as well. RRQ Kaito mukhang sila ang lalamang sa unang pagong. Utilizing the chip. Amang siya, kaya naman lagi siyang naka-forward. Pinipigilan niya itong si Sai na makakalapit. Palos, Ishkael, nandun din naman sa area pero si Xnova nag-aabang lang. And Xnova dito talagang tagabantay dito para kay CY. Ayaw niya din basta-basta mabigyan dito. But now, yung Rocket ay siya napalapit pero walang contest or walang trial na magaganap. Pero iba talaga yung storya, Joshi. Iba yung plano Iba ng yung RRQ plano. Kaito. Kung yung Echo dun sa baba, yung RRQ dun sa taas. Si James ang pinapahirapan ng kaharian. Tatlong miyembro pa rin na nakatutok. Aizawa, mapapagamit ng kanyang flicker pero nandyan na rin naman ng tropa. Palos at Ishkael, susubok na humabol. Tumatakbo, pabalik sa karihan. Nandyan na yung ultimate mula kay Ishkael. Napabalik pa nga ng missile. Birds is down. Mukhang isusunod ni si Denjiro. Nung nakita si Aizawa, babagsakan ng Appraiser's Wrath. Pero mawawala din naman si Denjiro sa laban. Dito na welcome gagamitin. Iuumpog sa pader. Naiipit ngayon si Xnova. Naglabas ng portal. Andyan na si Birds. Papasok with a thunderclap. At si Palos ang kukuhain. Buhay ang kapalit. Yuktisi nandyan din naman para sumunod sana. Pero ngayon tatlong miyembro yung tinatakbuhan na The Wild One. Naghahanap ng target. Pero mukhang onting oras na lang ay mabibigyan na rin. Ilaban! Masyado Ilaban ni ng Birds! Ilaban ni malalim ang Wild One. And third, kasi may chip. Ay, oo nga. Paiba-iba. Kung saan siya napupunta. Kaso nga lang si Palos ay mukhang may ipit na. Nandyan yung mga shuriken na magmumula kay Sai. Enough ba yun para kunin ang buhay? Yes, sir, Ishkael. May ipit sa tatlo. Si Xnova nasa likod. Sinuzone lang si Yuktisi. Ishkael is down. Dalawa na ang wala sa mga orka. At mukhang dederecho ang tropa ng RRQ Kaito para Evenly. So ang plano talaga ng RRQ Kaito, maging magpakita lang dun sa isa. Maaaring sumunod yung iba. Xnova, iba yung target. It's gonna be Aizawa. Palos pa rin ang makakasiguro. Grabe yung pwesto ni CY! Nandiyan yung ultimate ni Ishkael. James hinabol lang si Mingguin. Kaso si Ishkael ang paparusahan. Tatlo na ang wala sa mga orc. Extend masyado dito. Denjiro just holding on to that. Ayaw niya talagang papuntahin sa side dito and Palos. Mas kumuha na siya ng Xnova? mas magandang pwesto pero si Xnova Pumortal sa likod. Pero si Denjiro pa rin. Ang makakakuha ng Lord. Ngayon si Palos ay mukhang naiipit sa mga members ng RRQ Kaito. Killing spree na para kay Sai. First on the thunderclap. Diretso kay Aizawa. Kaya naman ngayon aatras ang Echo Proud. Pero si James lumalaban pa. Sinusubok-subukan niya na humigop ng Cha Essence para bumalik yung buhay niya. Pero mukhang hindi na nila kakayanin pat aatras ng tuluyan. May Lord na nagmamarcha para sa kaharian. mid lane is down. Yung first mid lane turret is down. Gusto pang dumalawa dito ng Kingdom. Isipin mo the pressure na pwede na nilang ibigay sa Echo Proud once na magbukas yung mga pintuan na yan. And katulad nga sinabi mo, may Lord pa dun sa may taas. So kailangan na mag-turtle defense dito ng side ng Echo. Hindi na sila pwede basta gumawa ng play sa labas. Sabay ang minions sa baba at sa itaas. Pero ang target ng kaharian mukhang yung una muna doon sa top lane na may kasama silang Lord. 4 na miyembro laban sa 4. Napagamit na ng ultimate si Yuktisi. Napagamit na rin si Aizawa ng kanyang Astral Echo. Pero aatras ang RRQ Kaito. Nung nakita nilang hindi pa nila kaya, bigla na lang dumisiplina. Tsaka meron pa yun yung nandoon siya sa sa backline, hinahanap niya dito, possibly sila Nathan para mabigyan agad. And kung tutuusin, Denjiro? etong mga ganitong initiation, tingnan mo, nasa likod na naman siya! Hindi na siya pinaalis dito, pero si Yuktisi ang unang casualty para sa side ng Echo. Make it a 4 man down. At si Aizawa na lang ang natitirang buhay para sa mga orka.
Kaya na bang tapusin to ng RRQ? Kaito kasi kumpleto pa sila. May mga minions, birds on the flicker. Papaalisin lang si Aizawa para makuha yung tore, pero yung base ay sisimulang isa-isahin. And RRQ Kaito ang kukuha ng unang laban sa serye na to. RRQ Kaito, waste